Mapagyamang buhay po mga kamundo, saan mang bahagi ng daigdig naroon ang bawat isa sa atin, mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, mula po dito sa Pilipinas, ang inyong pong lingkod, mundo at karunungan ay buong pusong naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay aking ibabahagi sa inyo ang final part ng sinaunang pamahiing gabay tungkol sa pagpapagupit, pagpapatrim o pagpapaputol ng buhok ngayong 2024 Year of the Dragon. Gaya po na nakasanayan, bago po natin simulan ng pagbabahagi, tayo po muna ay magbigay pasinaya at pasalamat sa kadakilaan ng pong may kapal na patuloy sa pagsaboy ng walang hanggang pag-ibig at patuloy sa pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Bilang panimula ayon sa lumang gabay, hango mula sa sinaunang lihim na karunungan at kalaman ng mga sinaunang Asyano, ang mga petsang 14 at 15 ay magandang pagkakataon upang magpagupit o magpatrim ng buhok, sapagkat ang petsa 14 ng lahat ng buwan sa taong kasalukuyan, lalong-lalo na sa mga mahilig makipagsapalaran ayon sa lumang gabay, ay asahan na mapagpalang tagumpay na maaring makamtan. Habang ang petsa 15 naman po ay nakakapagpahaba ng buhay, lalong-lalo na sa mga elders, ito po ang petsa na maaari o magandang pagkakataon upang magpagupit o magpatrim ng buhok. Maging ang mga petsang 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28 at 29 ngayong taon ay mga petsang mainam o kaaya-aya para sa pagpapagupit o pagpapatrim o pagpapaputol ng buhok ayon sa lumang gabay na pinagtibay ng ating mga ninunong Asyano. Habang ang mga petsang 16, 17, 22, 26 at 27 sa lahat ng buwan ngayong taon ay hindi naman kaaya-aya o mainam. Sa kadahilan ng ayon sa lumang gabay, ang mga naturang petsa ay maaring magdulot ng ilang kamalasan sa ilang aspeto ng buhay. Mga kamundo, ang akin pong mga naibahagi ay mga gabay po lamang, sapagkat batid naman nating lahat na tanging Diyos pa din po ang siyang makatwirang hahatol o hukom sa anumang aspeto ng buhay o sa anumang landasin ng buhay natin alinsunod sa mga hinulma nating kapalaran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing patuloy po nating pangalagaan at pagmalasakitan ng kalikasan, maging mga aso at pusa, upang patuloy nating mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.